Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, July 30 na po, 2026. May panibagong low pressure area po tayo na minomonitor na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, aalamin natin kung yan ay madedevelop bilang panibagong bagyo sa mga susunod nga po na mga araw. Aalamin din natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest po na update o pagtatala ho ng Pag-asa, itinaas na sa medium chance o katamtaman ang tsansa na ma-develop bilang isang mahinang bagyo o tropical depression ang low pressure area po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kikilos po ito pakanluran sa susunod po na 24 oras bago kumilos pahilaga. Ito po sa ngayon ay may tsansang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras o mga araw. At ito po ay merong lokasyon ngayon na 1,600 kilometers east of Eastern Visayas. I-explain ko po sa inyo mabuti mga kababayan. Kapag ito po LPA na ito ay na-develop bilang isang tropical depression sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw, tatawagin po itong Bagyong Josie. Sa ngayon, hindi pa natin may consider kung ang mabubong panibagong bagyo ay magiging typhoon o super typhoon category hanggat hindi po lumalabas yung kanyang tinatawag na track and intensity forecast ng isang sama po ng panahon. Ang tsansa naman ito kapag nasa loob ng ating PER o Philippine Area of Responsibility ay palakasin siya ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Balikan natin yung LPNN mamaya. Alamin muna natin ngayon ang mga lugar na apektado po ng habagat o southwest monsoon kasama na ang forecast weather condition. Dito muna natin sisimulan. Sa area po ng Metro Manila, sa may Ilocos region, sa may Cordillera Administrative Region, kasama po ang Western Visayas, ang Zambales, Bataan, Tarlac, kasama po ang Pampanga, ang Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, kasama ho ang Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Asahan ho natin ngayong araw po ng Lunes hanggang sa mga susunod po na mga araw, lalo na ho sa hapon at sa gabi, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, kalat-kalat po na pag-ulan yan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa enhanced habagat o mas lumalakas po na habagat sa mga oras po na ito. Ang tsansa po sa mga lugar na binanggit ko ay yung occasional rain. So yung mayat-maya pong pag-ulan. Napansin naman natin kapag umulan po ng ilang oras, tapos bigla namang aaraw, and then pagkatapos ng ilang oras, uulan na naman uli. Yun yung tinatawag natin na pabugso-bugso at minsan occasional rain. So talagang mahirap ma-predict kung aaraw ba o uulan. Pero lagi ko pinapaalala, bandang hapon po yung mas epekto ng habagat sa mga lugar ho na aking binanggit. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, the rest ng Visayas, asahan ho natin ang weather condition po dyan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Alam nyo ho ang habagat, kaya ganito siya kalakas o nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa dahil yan pinalakas nung nakarambag yung Inday, yung Typhoon Inday. Pinalakas niya ang habagat at ngayon ay patuloy po nating nararamdaman ang epekto nito sa kanluran o malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa Mindanao naman po, dares po ng Mindanao, asahan po natin ang maulap na kalangitan. Cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa hapon dahil po sa tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. Ang mga local thunderstorms po, may dalawang kategorya ho tayo dyan. Merong hong mahina, merong severe. Yung severe thunderstorms, tumatagal po ito usually 1 hanggang sa 2 oras at malabagyo po ang naging epekto nito sa mga direktong lugar po na naapektuhan. Ngayon naman, dahil nga po pangunahing weather system pa rin natin, ito pong habagat o southwest monsoon, tignan natin yung magiging epekto nito kapag lumapit yung low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw o mga oras. Sa ngayon, katamtaman pa ang tsansa para ma-develop bilang tropical depression ang LPA na nasa labas po ng ating bansa. Kapag yan po ay pumasok na sa pagiging high chance na kategorya para maging tropical depression, mataas ang tsansang magkaroon tayo ng tinatawag ho na rapid intensification.
So ang ibig sabihin po na tinatawag natin na rapid intensification, yung mabilisang paglakas po ng isang sama ng panahon o low pressure area kapag ito nasa loob ng ating bansa at kapag pinalakas siya ng habagat o southwest monsoon. Ganito po ang senaryo. Usually ho, kapag month ng July, lahat po ng mga malalakas na bagyo, yung pasok sa Category 4 hanggang sa Category 5 ay nagre-record. Tested po natin yan at nasubukan natin yan sa dalawang malakas na bagyo na hindi nagbigay ng impact sa silangang bahagi ho ng ating bansa. Unahin natin yung nakarang bagyong Super Typhoon Francisco and then nasundan ng bagyong Henry at ito lamang yung kalalabas lamang na Super Typhoon Inday. Yung dalawang Super Typhoon, yung Francisco at yung Inday, nagkaroon ng pag-record po, no? Diyan po sa may bandang silangan po ng ating bansa. Ang mahinang bagyo naman tulad ng Henry at kapag na-develop itong Josie bilang mahinang bagyo, mataas ang tsansa na ito yung magkaroon ng tinatawag ho natin na pagtawid po, no, mula sa may silangang bahagi ng ating bansa patawid sa kalurang bahagi ho ng ating bansa. Yun ay kung magiging mahina itong susunod po na panibagong bagyo. Kapag na-develop naman bilang malakas na bagyo o pasok sa Category 4 o Category 5 itong panibagong bagyo madubo sa mga susunod po na mga araw o mga oras, inaasahan magkakaroon ito ng pag-record or paglihis dyan po sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. So meaning to say, itong banta ng panibagong sama ng panahon, kapag naging bagyo at lumakas, pwedeng sundan niya yung direksyon po na dinaanan ng Typhoon o Super Typhoon Inday. Ang mangyayari ho nito, kapag nasa Philippine Sea ang isang malakas na bagyo, kahit po yan Super Typhoon pa, wala ho yung magiging direktang epekto. Kaya nga marami nagsasabi, no, yung Super Typhoon Inday, parang wala naman daw, tapos mali-mali yung forecast o mga ginagamit na weather system. Hindi ho mali yung mga weather system natin. Ang bagyong Inday kasi nasa Philippine Sea o nasa katubigan, kaya hindi siya nagkaroon ng matinding impact. Pero naramdaman usually yung epekto ng Inday sa extreme northern Luzon. So, ina-explain ko lang mabuti para maunawaan po natin. Ito po, no, yung isang senaryo natin, kapag ito pong panibagong banta ng low pressure area, kapag naging bagyo na at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kung ito ay hindi magiging malakas na bagyo, ang tsansa nito ay magkaroon ng landfall scenario sa ating Philippine landmass. Explain ko po muna yung mga kategorya po ng mga bagyo para maunawaan din natin. At ito po, ng una, pag Category 1 tayo, Tropical Depression, ibig sabihin Category 1. Mahina lamang ito na bagyo pero more on, maraming ulan ang binibigay. Tandaan nyo, ang Super Typhoon malakas at nakakatakot po ang hangin. Pero kakaunti ang ulan, dudulot ito, binibigay sa mga lugar na direktang naapektuhan. Ang mahinang bagyo, Tropical Depression hanggang Tropical Storm ay mahina ang hangin, nagtataglay lamang ng 39 to 62 kilometers per hour. Pero matindi naman at sunod-sunod po yung mga pag-uulan na minsan ang direktang lugar ay nakakaranas po ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ito po yung sinasabi natin, yung millimeters, yun po yung dami ng pag-uulan at pag 50 to 100, yan ho ay sapat na magpabaha sa mga low-lying areas, lalo na kapag umulan ng 1 hanggang 2 oras po na tuloy-tuloy. Ito po ngayon, marami na pong update sa mga LGU sa mga lugar ho natin, especially dyan sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa mga lugar po na wala pong pasok ngayong araw po ng Lunes dahil po sa tinatawag natin na epekto ng enhanced habagat. Sabihin ko muna yung mga lugar na walang pasok para po mas maunawaan natin, ha. So eto po, no, nagdeklara po ng suspension ng klase ang lahat po ng antas, ang ilang lokal po ng pamahalaan sa may parte po ng Bulacan, no. Ito, tandaan niyo po mabuti dahil po ito sa habagat, ha, hindi po dahil sa bagyo. Wala tayong anumang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayon. Kasama rin yan ang epekto ng habagat. So all levels po, public at private, wala pong pasok ngayong araw po ng Lunes sa Hagonoy, Bulacan, Kalumpit, sa Bulacan, sa Balagtas, Obando, Marilao, kasama Giginto, San Jose del Monte, kasama rin ng Paumbong. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa LGU ninyo para i-double check kasi pwede pang magkaroon ng mga pagbabago. Pero sa pinaka-latest na update natin ngayon, nakuha din natin sa ating source, ay wala hong pasok, no? At bukod ho dyan, eto pa po, may mga lugar pa po na walang pasok sa parte naman ho ng Metro Manila. Wala hong pasok. Ito po, no, wala pang syudad sa Metro Manila ang nagdedeklara agad-agad na walang pasok, pero i-double check ho ninyo yung LGU sa Pasig, sa QC para din malaman yung direktang lugar kung walang pasok po sa mga lugar na maapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Merong area na walang pasok po sa Bulacan pero pwedeng magkaroon agad-agad ng panibagong update
kung mas lalakas pang epekto po ng habagat. Ito po, bigyan ko muna kayo ng mga paalala. Dahil po ngayon, ang weather system natin, o pangunahing weather system natin ay habagat, at yung LPA nasa labas na ating par, kinakailangan maging updated pa rin kayo sa lagay ho ng ating panahon. Lagi ho kayo mag-double check ng ating update, no? Sa update ni Kuya Francis, umaga pa lamang po, nagbibigay na tayo ng forecast. At yung pangalawa, i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit. Yung mga dokumento at papeles, ilagay natin sa mga lugar na hindi mababasa at hindi maaabot ng mga tubig, no? Kapag nagkaroon ng biglang bugso ng mga pagulan, especially ho sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pangatlong paalala, i-ready po natin ang ating go bags, mga importanteng gamit, medical kit, emergency kit, importante ho yan. Dahil tulad ngayon, mahirap i-predict po ang panahon natin, babago-bago dahil sa enhanced habagat. Asahan po mga pagulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Isang paalala pa, lagi ko sinasabi, dapat mag-imbak po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Dahil ang habagat, inaasahan, simula ngayong araw po na Lunes, tatagal pa yan by next week. Pero pahina na po ng pahina. At ito pa, kailangan din po, no, ay ipanalangin natin sa Lord, sa Panginoon, yung panibagong LPA, low pressure area, ay wag nang mabuo bilang malakas ho na bagyo. Dahil kapag yan ho ay naging malakas na bagyo, inaasahan silangang bahagi na naman ng Visayas, silangang bahagi ng Mindanao, extreme northern Luzon, yan yung mga lugar na naman na maaapektuhan ng panibagong sama ng panahon. At gayon din, kapag lumakas yan, lalakas din ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So ito, naglabas din po ang Pag-asa ng heavy rainfall warning sa mga lugar na maapektuhan po ng pag-ulan dulot ho ng habagat. Sa may Ilocos Sur, La Union, makinig ho kayo, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ngayong hapon po ng Lunes, may ine-expect po tayo na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. Yan po ay dahil po sa habagat o southwest monsoon na mas lumalakas pa. So ito yung tanong sa atin, ang habagat ba kailan mawawala? Kasi usually pag habagat talaga, napakatagal ho na epekto nito dahil po ang bagyo minsan. Kasi ang bagyo usually mga ilang araw lamang, 1 week na minsan yung pinakamatagal, lalabas na ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero etong habagat po, ang tagal ng epekto nito. Ganito po, hanggat wala pong lumalabas na panibago, pumapasok na panibagong bagyo sa ating bansa, ang habagat ay hindi matitrigger para lumakas po ng lumakas. Meaning to say, kapag walang panibagong sama ng panahon, araw-araw pahina po ng pahina ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At kapag humina yan, nagkakaroon po tayo ng tinatawag ng monsoon break. Ang monsoon break, ito po yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat, pero hindi ibig sabihin wala ng habagat, hihina lamang yan. At papasok naman ang epekto ng easterlies o malisang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Nangyayari yan kapag ka 1 linggo hanggang 2 linggo, walang bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Iba naman ang senaryo, kapag araw-araw o every week may panibagong sama ng panahon na nade-develop o bagyo na pumapasok sa ating bansa, patuloy nitong pinapalakas ang habagat. Kapag ang isang habagat naman o ang habagat ay malakas na, at may pumasok na low pressure area na mahina kategorya o mahinang bagyo, palalakasin niya ng habagat. Kapag ang dumating naman o nabuo ay malakas na bagyo at mahinang habagat, magkakaroon ng rapid intensification ng habagat. So palitan ho yan. Kaya kinakailangan mas maunawaan natin kung papaano nawawala o papaano bumabalik ang habagat o southwest monsoon. Explain ko din ho sa inyo mabuti. Kasi marami nagtanong, Kuya Francis, naka-apekto ba yung sinasabing El Nino kaya hindi naramdaman ang epekto ng Super Typhoon Inday at yung mga susunod na parating na bagyo? Hindi po naka-apekto ang El Nino na sinasabi na paparating, no? Sa hindi direktang pagtama or pag-epekto ng malalakas na bagyo tulad ng bagyong Inday. Ang bagyong Inday kasi at yung mga nakarang bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, nasa Philippine Sea lamang. So walang direktang epekto kasi yung pinakasentro at pinakamata nasa Philippine Sea, pero yung trough extension ng kanyang hangin lamang ang nakakaapekto. Para humas maunawaan natin, ang isang malakas na bagyo ganito ho, yung pinakasentro, pinakagitna nito, yung may pinakamalakas po na epekto ng hangin. Yung nakapalibot ho dyan sa bagyo na yan, tinatawag natin is spiral clouds. Yan naman ho ay mas mababa yung epekto, no? Kaya nga po ang gusto natin na mangyari, kung meron mang bagyong dumating, pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, sa Philippines lamang mag-stay at doon lamang magkaroon ng sirkulasyon.
kahit po isang malakas na bagyo o Category 5 Super Typhoon, kapag hindi direktong tumama yan, hindi natin mararamdaman ng epekto. Tulad na nangyari sa Super Typhoon Inday, yung mga lugar na naapektuhan, tinaas lamang sa wind signal number 1 hanggang signal number 2. So summarize natin mga kaibigan ko, mga kababayan, and sa mga senior nating nakikinig dyan, ito po, pangunahing weather system natin. Ito pa ring habagat o southwest monsoon. Meron tayong low pressure area na ngayon na nasa katamtaman o medium chance para ma-develop bilang isang tropical depression na meron pong lokasyon na 1,600 kilometers east of eastern Visayas. Ito po sa mga susunod na mga oras, mataas din ng chance ang maging high chance na ang tsansa para maging tropical depression. Ito, bago natin tapusin ang update, magbibigay po muli ako ng memory verse. Ito, ulitin ko po, sa John 3:16, ito po ang sinasabi, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kababayan, mga nanay at tatay ko po dyan, mga senior natin dyan, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya magtiwala lamang tayo kahit merong banta ng mga sunod-sunod na mga bagyo, sunod-sunod na mga pag-ulan. Basta lagi tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Yan po muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.